So good morning ulit sa ating lahat. Kami po ay nagbabalik na naman ng aming programang Agenda Uno. Yes. And kahapon nga, 'di ba, napag-uusapan sino ba kaya ang magiging guest natin. Yeah. Special guest na naman po ang ating makakasama today at for sure marami na naman tayong mapupulot na aral sa kanya. Ang kapamilya natin. Yes, ang kapamilya po natin. Sa Ayan. CFL. Yes, from CFL po. Welcome po, Sir Brother Chito Liban. Good morning po. Hi, good morning. Good morning. Good morning sa pa. inyong dalawa at sa Yes. inyong mga maraming tagapakinig dyan sa Cagayan. Yes. So, yung last topic natin dati po, brother, is about ideal. Of the Christian family. Yes. So, yun yung magiging... Ngayon naman, part 2 po Part ang two. isi-share po sa atin ni Brother Chito. So, go ahead po, brother Cheat. Yeah, ang ibabahagi ko ngayon at magalos natin ay ang mga problema naman na nagpapahina o sumisira sa ating pamilya. Bakit ba dapat natin ito malaman? No? Because it's very important in the sense na, alam niyo ba, under our Constitution, the family is the basic unit of society. So kung gaano kalakas o kahina ang pamilya sa ating bayan, ganoon din kalakas o kahina ang ating bayan. Now, kung i-apply natin sa Cagayan, ganoon din. Kung gaano kalakas o kahina ang mga pamilya sa Cagayan, ganoon din ang Cagayan itself. Because lahat nga ay nakaangkla sa pamilya. Now, marami talagang mga problemang hinaharap ng pamilya ngayon eh. In fact, tumindi over the years, no? Kaya babanggitin ko lang yung mga tingin ko ay pinakamalaga. At some of these, baka masurprise kayo, no? Let me start with number 1, technology. Alam niyo, maganda yung technology natin, di ba? Especially during the pandemic, we were able to communicate with our loved ones. Nakapagsimba tayo online, maraming nagagawa yung technology. Nakakatawag tayo, nakipag-connect tayo sa ating mga kaibigan, mga long-lost friends and relatives from different places in the world. Ito yung pinakamagagandang mga naibibigay sa atin ng teknolohiya. Kaya lang, meron ding bad side siya. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang generation natin ngayon ay tinatawag na silent generation. Bakit tinatawag na silent generation? Kasi halos hindi na tayo nakipag-ugnayan sa isa't isa. Yung social interaction natin ay halos humina kung hindi man nawala na talaga. Kung titignan niyo yung mga kabataan ngayon, pati tayo, lagi tayong may dalang cellphone. At lagi natin tinitignan yung cellphone para kung ano ba ang latest news, ano ba yung mababalitaan natin sa Facebook, sa TikTok. So ano ibig sabihin nito? Hindi na tayo nakipag-usap sa ating mga kapamilya, ating mga magulang, ating mga kapatid, kanya-kanya na. At dahil dito, humihina ngayon ang bonding among members of the family. I remember nga, minsan, kumain kami ng family ko, meron ako 5 anak, at nasa restaurant kami, habang kumakain kami, kinakausap ko yung some of them, at hindi sumasagot sa akin. Akala ko iniisnab ako. Yung pala, merong earphones na nakalagay sa kanilang tenga, nakikinig sa music or kung ano pa sa kanilang cellphone. Para bang in some cases, technology creates a barrier between members of the family. So hindi maganda yon. Ano pa? Yung social media. Social media, again, has good qualities and benefits na binibigay sa atin, di ba? Nakikita natin na mga entertainment, makikita natin ng mga news, mga bagong kaalaman, etc. Pero doon din natin makikita sa social media ang hindi magaganda at nakakatakot na mga bagay. Ano yon? For instance, alam niyo ba mga kapatid na yung tinatawag na Generation Z, yan ay I think yung mga ang ages niya is between 18 and 29. Sila ang pinakamalungkot na grupo ng population. Malungkot. Bakit malungkot? Kasi wala silang buhay kundi ang internet. Naglalaro sila, nakipag-usap sila. Internet palagi ang kanilang inaatupag, hindi ba?
Pero doon sa internet, marami silang makikitang hindi lang mabuti, pero masama mga bagay. Ano yun? For instance, sa Facebook, ano makikita mo sa Facebook tsaka sa Instagram? Di ba napakagandang mga nangyayari sa mga buhay ng ating kilala, kaibigan, at mga kamag-anak? May mga tao na nalulungkot pag nakikita ito. Dahil hindi sila ganun kasaya katulad ng mga nakikita nila sa Facebook, kung ano kakainin, kung saan pupunta, kung saan nanggaling. Dahil doon ay nagkakaroon ng tinatawag na loneliness, pagkalungkot ang mga kabataan. At doon din nakikita sa social media ang mga impluensya ng mga iba't ibang bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid na among different segments ng population, yung tinatawag natin Gen Z at Millennials, ang pinakamaraming tinatawag na atheists or agnostics. Ano yung mga atheists? Ito yung mga taong hindi naniniwala na sa Diyos. At ang agnostic naman ay yun na mga taong hindi sinasabi nilang hindi sila naniniwala sa Diyos, pero hindi sila maniniwala unless makita nila ebidensya. So kita nyo, hindi lang hinihiwalay ang mga members of the family, but also yung technology and social media may separate us from our faith sa ating paniniwala sa Diyos. Now, isa pa, dahil sa social media, may inggit ang some of us because of yung nakikita na natin magandang nangyayari sa ibang tao. Ano nangyayari no? Nagkakaroon yung tinatawag ng sakit na FOMO, F-O-M-O. Ano yun? Ito yung hindi nyo ba napansin ng mga kabataan, tsaka tayo rin kumisan, gusto natin the latest gadgets. Pinakabagong iPhone, pinakamagandang Samsung, pinakamagandang laptop, tablet, etc. Apple. So ganun, gusto natin tayo ay kasama din sa mga mararaming nagsahayag na meron silang ganun mga top of the line, the latest gadget. Yun develops what we call FOMO. Ang fear of missing out. Ito ay halos sakit na. Kasi dahil dito, pagka ikaw merong FOMO, fear of missing out, malulungkot ka kung hindi yung makuha, hindi yung mabili ang pinaka-latest gadget na meron yung iba. So hindi maganda yun, hindi ba? Naiinggit ka, which is one of the cardinal sins, no? Yung jealousy and yung gano'n, no? Pagkainggit. But also, yun nga, yung pagkalungkot. Alam niyo ba mga kapatid na sa mga different populations, ang mga millennials at Gen Z, ang pinakamaraming mayroong problema sa mental health. Hindi nyo napansin, dito sa Pilipinas, dumadami ang mental health issues. Nung panahon ng mga magulang natin, pati katulad ko na medyo hindi naman bata na, wala kami masyadong narinig about mental health issues, no? Pero ngayon halos very common, hindi ba? Yun yung result ng technology. Yung exposure to different ideas and concepts na although some are good, some may also be bad. So yun na nakakapaghina sa isa sa mga problema ng pamilya na we confront, no? Now ano pa? Isa pa is yung tinatawag na redefinition of family. Alam niyo dati noong unang panahon, pag silang pamilya, mag-asawa at may anak, pamilya. Pero ngayon hindi na ganoon. In fact, about almost 20 years ago, yung United Nations ni-redefine, binago ang definition ng pamilya. Ikaw ay may pamilya kung ikaw ay may asawa at kung meron kang pangatlong member of the family. Yung pangatlong member of the family, hindi kailangan na anak. Kung ikaw ay merong alaga, may pet, may dog, may cat, okay na yung pamilya na yun. In fact, kung napapansin nyo, lalo na sa mga different places sa metropolitan areas dito sa Pilipinas at lalo na sa abroad, yung mga pets nila ay talagang katulad ng kanilang pamilya na. Kung gaano kamahal nila ang kanilang anak, ganun din kamahal nila ang kanilang mga alagang mga alagang hayop. So ganun yung nangyayari na na mas gusto ng iba na meron na lang alagang aso or pusa kaysa magkaroon ng anak. Hindi mo napansin na pakunti ngayon ang mga anak na lumalabas sa ating
sa ating environment. Meaning, pag nag-asawa ka, most likely pinakamadami is dalawa. Of course, dito sa mga ibang partes ng Pilipinas, pwede, lalo na sa mga probinsya, pwedeng marami pa, no? Pero sa mga syudad, wala na. Ako ay naging advisor sa pre-K na, yung mga ikakasal, kailangan merong orientation. At lagi ko tinatanong, ilan ba ang gusto yung maging anak? Nako, lahat sila. Wala exception. Ang sasabihin, pinakamarami sa kanila, dalawa. Ang excuse nila is that mahirap ang buhay, totoo naman. Mahirap ang palaki ng bata. Pero ang ibig ko sabihin is that yung bata ay nakikita ngayon na isang pabigat, imbis na isang biyaya galing sa Panginoon. So yun din ang nagpapahina sa ating pamilya, no? And lalo na kung less than 2 yung anak o walang anak yung mag-asawa. Bakit? Kasi kailangan mag-anak ang isang babaeng pwedeng mabuntis ng hindi bababa ng 2.7. Ibig sabihin, dalawang bata at meron pang 0.7. Bakit dalawa? Para yung dalawang anak will replace them. Kasi syempre tatanda yung magulang, mamamatay din, di ba? So yung anak nilang dalawa will replace them. Ano yung 0.7? Ito naman ay para replacement for those na hindi pwedeng manganak because of medical reasons or yung mga talagang hindi mag-aasawa katulad ng mga madre. Di ba? So, kailangan ganun. Bakit? Paano kung ang anak natin on average ay less than 2.7 per couple o per fertile mother? Ang ibig sabihin is that patanda ang ating population at sooner or later, hihina ang ating bayan at mawawala na. Kasi walang kapalit eh. Siyempre, di ba? Pakunti tayo hanggang wala ng kapalit. Yan ang problema ng mayayaman na bansa. Kasama dyan ang Japan, Singapore, Korea. Sa Europe, lalo na, marami. Italy, France, even Russia and the United States, no? Less than what we call the replacement rate. Mas mababa na ang nanganak, nagbibigay ng hindi aabot sa 2.7 per fertile mother. So yung pa isang problema. Another problem is yung idea na ang pag-aasawa hindi lang sa lalaki at babae. Pwede na rin sa lalaki at isa pang lalaki o sa babae at babae. Well, kung babasahin natin ang Biblia, ano ba sinabi ng Panginoon? Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Lumikha siya ng dalawa lang na sexes o genders. Lalaki at babae, si Adam at si Eve. Hindi siya, at itong dalawa nito ay magiging isa, no? Mag-aasawa at mga anak. Alright? Hindi gumawa ng Diyos ng more than 2 genders or sexes. Hindi siya gumawa ng Adam, ginawa niya ay Adam at Eve, hindi Adam at si Steve, na parehong lalaki, hindi ba? So, yun yung yung same sex, bakit nakakasira yan sa pamilya? Kasi hindi mga anak ng parehas na lalaki o parehas na babae, di ba? So, sooner or later, mamamatay sila, walang kapalit. Walang pamilya na itataguyod. Walang pamilya na magbibigay at tutulong sa pag-unlad ng probinsya at ng bayan ng Pilipinas. So, mahirap yun, yung same-sex union. So, in fact, sa mga mayayamang bansa, ano yan, recognized na pati sa US, no? Dito sa Pilipinas, hindi pa. Pero syempre, doon pa rin patungo niya, no? Dahil tayo naman ay more often than not, sumusunod sa uso sa ibang bansa, lalo na sa United States. So ano pa? Yung divorce, yung idea ng divorsyo. Alam niyo ba na napakaraming bills o panukala na pending ngayon sa Congress, legitimizing divorce? Wala nga tayong divorce sa Pilipinas. In fact, in the whole world, dalawa lang ang walang divorce. Yung Vatican, na siyempre, paano naman magkakaroon divorce doon? Hindi pwede mag-asawa, puro mga pari din doon, tsaka madre, di ba? At tsaka Philippines. Pero not for long, dahil mukhang very confident ka na sooner or later, maipapasa ng Kongreso ang batas na nagpapahintulot sa diborsyo. Yun, naku, masisira yung family natin, di ba? Kasi ang problem sa divorce is that you break the bond among the children, between the children and the parents. Ang kawawang biktima would be the children. So, there is also the problem of secularism, of materialism. Sabi ko nga,
karamihan sa atin ay gusto palaging the latest gadgets, no? Pagka hindi na pagbigyan ng anak sa pinakabagong cellphone, pinakabagong tablet or laptop or desktop, ano nangyayari? Sumasama ng loob ang ating anak, nagagalit sa atin. At pag nagalit sa atin, ayaw na makipag-communicate sa atin. So again, that creates a problem for the family, no? Now, sinabi ko na yung mga minamadali ko lang dahil maiksi lang naman nating panahon. Ano yung solusyon? Ang solusyon is, unang-una, palakasin syempre ang pamilya, no? Palakasin ang pamilya, palakasin ang ating pananampalataya. Paano? Unang-una, nung panahon namin, mayroong sikat na pari, ang pangalan Father Peyton. I don't know kung naabutan nila Sister Jessica at Sister Monette si Father Peyton, pero siya yung nagpaumpisa at nagpasikat. Kinala niya sa buong mundo yung sinasabing, the family that prays together stays together. Totoo yun. Habang ang pamilya ay nagdadasal bilang isang pamilya, sila ay kaisa sa isa't isa, meaning hindi sila mabubuwag. The family that prays together stays together. Ano ibig sabihin no? Ibig sabihin no, dapat meron tayong family prayer time. Unang-una, every Sunday, dapat magsisimba tayo, sabay-sabay kasama ang ating mga anak. Pangalawa, sa ating bahay, sa ating tahanan, dapat meron tayong family hour. Family prayer hour. You may recite the rosary or kaano bang dasal na gusto niyong gawin. No? Pero dapat merong oras sa panalangin. Ano pa? Kailangan mag-create ang mga pamilya ng more activities together. Pumunta sa beach, pumunta sa kung saan kumain together after mass. Kami ganun ang ginagawa namin. Pagkatapos ng mass, Sunday, kakain na kami ng lunch or even dinner, no? Gather the family together, lalo na yung mga anak natin. Kasi otherwise, ang kasama nila would be yung cellphone, laptop, at yung mga taong hindi niya nakikilala o nami-meet in person, no? So yun yung gawin natin, more family activities. And the parents here are very important, no? Dapat they should invest more time with their family, with their children. Yung busyness, yung pagkadami ng trabaho, lahat tayo busy, di ba? Pero hindi dapat excuse yan if we really love and value the family and our children. Pangatlo, kung kakayanin, kung pwede naman, pinakamaganda talaga kasi nakatulong sa aking pamilya to, mag-join kayo ng isang faith community. Ito yung community na katulad nyo, magdadasal together as a family. Katulad nyo ay gustong palakasin ang pamilya. Katulad nyo ay gustong palakasin ang kanilang relationship with God. Maganda yon kasi meron kayong katulong, kabalikat, no, sa inyong pananampalataya at sa inyong pagmamahal at pagtataguyod sa inyong pamilya. Join a faith community, kahit na ano man yun. Kung Katoliko kayo, of course, you join a Catholic faith community like yung sa amin, no? Catholics for Family and Life. Ano pa? Pang-apat, magkaroon kayo ng family visioning. Ano yung family visioning? Ito yung once a quarter, every 3 months, or even twice a year lang. Ititipon mo yung mga anak nyo. At pag-uusapan nyo, ano pang balak mo anak sa pagka ikaw gumraduate na, anong kukunin mo? Paano ba nakikita mo ang iyong kinabukasan, iyong future? How do you see your future, no? Yung ganun. Bakit ganun? Ibig sabihin kasi yung mga anak natin, masusurpresa na mga magulang ko pala ay very interested sa aking future, sa aking buhay. So ganun. It creates a bonding moment, a representation or a demonstration of your love for each other. Family visioning. No, may mga communities na may ganun, like sa amin, sa CFL, no? Meron kaming family visioning activity. Ano pa? Pang-5, parents should teach their children about their faith early in their life. Tayo ang unang guro sa ating mga anak. Hindi ba? Sabi nga nung panahon ni Rizal, ang magulang din ang unang guro sa pagtuturo ng mabuting balita ng Panginoon. Under the Catechism of the Catholic Church, we are the first heralds of the good news of salvation to our children. So yun ang tungkulin natin, hindi natin pwedeng takasin yun. No? Pangalawang obligation natin sa ating mga anak ay ibahagi sa kanila, i-pass on or bequeath our faith. Ang ating pananampalataya ay dapat maipasa natin sa ating mga anak. Kung yan ay Katoliko, Catholic faith ang ipapasa natin. Hindi pwedeng pabayaan natin sa mundo
ang ating mga anak kasi napakamaraming mga problema, maraming mga iba't ibang tukso. At ang panghuli, kailangan we should be more responsible in the usage of technology and social media. Piliin natin kung ano yung dapat nating buksan, panoorin, pakinggan. May mga bagay na maganda. If you open the YouTube, ang daming makikitang mga pagtuturo tungkol sa kaalaman ng pananampalataya sa ating Diyos, sa mga ginagawa ng mabuti ng mga tao. No? Pero mayroon ding masama. In fact, sa internet, uso daw to, no? Yung mga tinatawag na sexual predators. Ito yung hindi natin alam, yung mga anak natin, nakipag-usap na via internet sa ibang taong hindi nila nakikita. At akala nila mabuting tao, no? Magpapakita pa ng picture pero hindi nila picture yun. Yung tinatawag na sexual predator. So naghahanap ng mga biktima. At yun, ang gagawin nila is pagka meron ng relationship, makikipagkita sa anak natin na hindi natin alam. At kung ano na ang gagawing masama sa kanila. No? Pwede silang nakawin, pwede silang lapastanganin, i-abuse, and whatever else. So I think yun lang siguro. Again, I've mentioned some of the problems of our family and also the corresponding solutions. So, but at the end of the day, kailangan pagtulong-tulungan natin. Diyan sa Cagayan, dapat pagtulong-tulungan natin upang tayo'y lumaganap, lumakas ang ating pamilya. Salamat po. Yes. Naku, ang dami kong points na nakuha, partner, sa oras na ito. So, Which is, yung maganda naman yung point kasi yun talaga yung nangyayari. Diba? reality. Yes. At nakakakwan, natatamaan talaga ako, which is true, rather cheat na yung technology talaga, ang dami niyang nagagawa. Yes. At mas marami doon yung nakakasira. Sa totoo lang, for me, yung nakikita ko sa kabataan talaga ngayon is more on, anong tawag mo dito? Kahit kausap mo nga hindi na nakatingin sa'yo, nakatingin pa sa gadget habang kinakausap mo. Opo, sige po, gagawin ko na po. Ganun, pero hindi pa tumatayo. Yung ganun. Yes. Nako, yung mga bata ngayon, imaginein mo, grade school, May mga cellphone na. Totoo po yun. Ang dami nang alam na apps and all. Samantalang ako noon, college na ako, yung 3210 or 10, basta ganun, 3210, maghahalampasay pa ako or mag-iipon pa ako para lang magkaroon ako nung 3210 na yan noon. Samantalang ngayon, Diyos ko, batang-bata pa lang. Totoo yun. Especially po sa mga OFW children, Yes. na ang pagko-cope up talaga nila is gadget. Sige na anak, okay anak, ganun. Diba? Ibibili lahat ng Ibibigay gusto lahat, para which is, yes. So, ayun. So, Brother Chito, thank you so much. Final words po, bago ka kwan po sa Zoom mo. Ang final word ko lang is that first, we continue to pray for Cagayan. No? Alam namin kung gaano katindi ang mga bagyo na dumaan dyan. So, kabalikat nyo kami no? Sa panalangin sa Panginoon na sana wag namang dumating pa ang mga iba pang bagyo. No? And we pray for those who have been the victims of these typhoons, Yes. no? For their healing and recovery. And kasama doon sa mga ganyang natural calamities ang problema na hinaharap ng mga pamilya. So I think, again, I go back to the first introduction that I said that the family is the basic unit of society. Kailangan natin pangalagaan ang ating pamilya. Pagkat doon nakasalalay ang ating kinabukasan bilang isang mga Pilipino at mga taga-Cagayan. Kanya importante na sana'y etong pag-uusap natin ay masunod pa no, ng actual actions. I don't know how you will do that, but I think joining a faith community would be a good start because sila yung ganun din ang iniisip how to protect the family. Yun lang siguro ang pahuling pahayag na pwede ko ibigay mga sisters. Okay. Thank you po, Brother Chito. And thank you for reminding us and syempre yung pointing us na we should invest
our time, 'di ba? Sa family kasi 'yon talaga yung magbabind sa atin. And time talaga yung hindi mo na yun maibabalik, 'di ba? Kaya gawing espesyal, gawin nating pinakamahalaga kahit konting oras lang sa ating pamilya. And ayan, we thank you po sa lahat ng na-share ni Brother Chito, and talaga naman marami talaga tayo. Part 3 pa yan. Yes, marami talaga Brother tayo Chito. take away sa pag CFL talaga. Yes. Yeah. CFL is family, sabi Family nga talaga. nila. Yes. And sa mga viewers natin, syempre, for sure, marami ring makaka-relate dyan. Isa na siguro yung nanay ko na OFW. Hello po. Hello sa lahat ng viewers natin today. Yes. Good morning po sa inyo. At saka bitin nga yung oras talaga, na naman oo. natin, 'di ba? Pero don't worry, alam ko naman na magkakaroon pa rin tayo ng part 3 with the Yes. CFL for sure, 'di ba? Yes po. Sana wag magsawa sila Brother Chito, sila Ma'am Marie, Ayan. Doc Alfie, anytime. yes po. And syempre we thank you po Ma'am Ophel. Kay Ma'am Ophel, yes. Thank you. Oo, kasi akala namin po Brother Chito hindi ulit matutuloy. Tutuloy Yung, today. yes. Oo. And buti na lang po meron kasi kung kami lang ni Ma'am Monet, hindi ko po. Parang windang po kami. Yeah. So, ayun po. So, today, talagang, to recap everything talaga. Minsan, totoo yun. During eating, minsan pa nga hindi ka magpipray eh. Minsan, Yeah. picturean pa muna eh. Di ba? Before eating, picture muna. Yeah, Ganun. oo, Di ba? oo. Totoo Yun yun. yung nakasanayan. Parang ito na yung, parang naging normal na siya. Yes. No, minsan pa nga pagkainan na una mong hahanapin, hindi yung kutsara at tinidor eh. Ang una mo nang hahanapin, nasaan yung camera? Nasaan yung cellphone ko? Yeah. Yung ganon. Kasi yun, di ba? Kukunan mo. Para Yung mga food. para lang may maipos. May maipos, yung ganon. So, talaga, Minsan natatamaan din ako. Natatamaan talaga ako, Brother Chito. Natatamaan kami dyan talaga. Reminding talaga. Tapos, kahit sa siesta time, tama yun na instead of bonding with your kids, with your family talaga, minsan nauuna pang manood ng TikTok, ng reels, which is true. Natatamaan talaga ako. For reality, for experiences talaga tong sinasabi natin na totoo, no? Na kahit siya sa time ganon is pagkatapos mong kumain, uupo ka tapos i-check mo yung TikTok, ano ba yung latest sa TikTok, ano bang latest sa social media talaga. Ngayon, 'Di ba sa FB yung reels, yung mga 'di ba may mga videos na doon o doon minsan Lalo na nag-start yung may may payout na sa mga reels. Oo. Kaya mas grabe lahat na. Yes, Oo. di ba Brother Chito, na kahit nasa tindahan ka lang, hi guys. Kaya Vlog na lahat. parang 'di ba yung parang nakakwan na tayo, yung updated na yung life natin sa social media na hindi mo alam, doon ka din mapapahamak. Maraming ganun din na nakukuha nila, napapahamak sila doon sa, 'di ba, sa social media. Kaya minsan, 'di ba noon, 'di ba nung mga bata pa tayo, 'di ba, yung hindi mo kailangan sasabihin sa FB, mga first few months pa lang ang FB sa atin na huwag mong sasabihin na wala ka sa bahay kasi marami pang akyat bahay, 'di ba nga ganon? Ngayon, very open. open na ngayon na parang alam ko anong nangyayari sa'yo. Kahit nasa tuktok ka na ng bundok, updated na. Yeah. Sabi ko nga, grabe na, iba na talaga yung binigay ng technology and most especially yung pera din. Kasi everything, lahat na ngayon is nababayaran na. Di ba? Sino ba namang may ayaw, especially during, alam mo yun, yung nagka-pandemic na tayo, talagang walang-wala. So lahat na ng paraan ginagawan mo. At actually, di ba, Brother Chito, doon na yata nag-start din yung mga, alam mo yun, yung mga vlogs. Yeah. Di ba? Start. Oo, doon talaga nag-start. Parang, Saka gusto ko lang banggitin, na-mention ni Sister Monet. Alam niyo ba kung bakit delikado yung masyadong active sa Facebook? Yes. Kasi mayroong mga tinatawag na mga identity thieves. Narinig niyo na ba yung identity theft? Ito yung nanakawin yung personal information o about you eh. Para saan? Para ibenta sa iba, but also yung iba
para mag-create ng tinatawag nila na clones. Akala mo, ang kausap mo si Sister Monette, pero hindi naman siya umuutang sa Facebook o yung gano'n, di ba? Ang daming Totoo. scam na ganyan, di ba? Totoo. Ngayon, nadagdagan pa nung tinatawag na artificial intelligence. Yung boses mismo ni Sister Monette, kayang-kayang gayahin. Gamitin. no? Yes, marami na. Sobrang upgraded na talaga. Kaya Level up. nakakatakot ngayon. Yun Totoo. ang isa pa siguro dapat iwasan ng ating mga kababayan dyan sa Cagayan. Yes. Kaya nagpapasalamat po tayo, Oo, 'di ba? kay Beth. For reminding us. Yes. And sana po i-practice natin ulit yung old times kasi wala rin namang masama if we go back kung Correct. paano yung nagiging tradition ng family noon, 'di ba? And Again, kay yes. Brother Chito. Brother Chito, baka bigla kang mawala kasi, so we thank you so much. See you again po. Yes, meron lang tayo less than 1 minute. 1 minute. Yes. Yeah, thank you po to the whole family of CFL. Opo. Brother Chito po, kay Ma'am Marie. Hi, Ma'am Marie. And si Doc Alfie din po. Yung kay ating Ma'am naging Ophel. last. Si Ma'am Hi. Ophel. Yan. Thank you so much, Thank you so much. everyone. Opo. And sa aming mga viewers po, maraming salamat sa pagsuporta at sa pakikinig sa aming Agenda Uno. Sana po, next week, meron kami. At magkakaroon ulit tayo ng part 3 Part 3, ganun with the po. CFL group po.